Ayon sa isang court decision mula taong 1993 hanggang 2004, 7 sa bawat 10 death convict ang nailigtas ng Supreme Court mula sa parusang bitay. Ibig sabihin, may mga pagkakataong hindi kinatigan ng Korte Suprema ang ipinataw na hatol na bitay ng mababang korte. Base naman sa ating kasaysayan, ginamit ang parusang bitay para mapigilan ang pagdami ng mga krimen. Pero naging epektibo nga ba ito? Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano. Jessica, gaya ng nabanggit mo, hindi na bago sa ating kasaysayan ng death penalty. Katunayan, panahon pa tayo ng mga Kastila. Pero anong implikasyon o ibig sabihin ng muling pagsasabuhay sa parusang bitay sa ating kasalukuyang panahon? Mainit ang naging mga debate sa Kamara bago na ipasa sa third reading ang panukalang magbabalik sa death penalty sa bansa. Sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, pangunahing ginamit ang death penalty bilang deterrent o pampigil sa heinous crime. Initially, death penalty was imposed only on drug-related crimes, like sale, importation, distribution. Congress expanded the coverage of what constitutes heinous crimes, adding several crimes to drug-related crimes like murder, rape, plunder, piracy, and so on. Panahon ni dating Pangulong Cory Aquino, binuwag ang death penalty at ibinalik noong 1993 ni nooy Pangulong Fidel Ramos dahil umano sa dumaraming krimen noon. There were a number of, I think, convictions for heinous crimes. 400 cases or so imposed the death penalty by the trial courts. But when it was the cases were elevated to the Supreme Court affirmed the death penalty only in about 27 cases. Sa datos na nakalap ng GMA News Research mula sa Philippine Statistics Authority at PNP, panahon ni Marcos mula 1981 hanggang 1986, nagkaroon ng pagdami ng krimen. Nang buwagin ni Cory Aquino ang death penalty noong 1987, sa huling taon na lang ng kanyang administrasyon, bumaba ang crime rate. Panahon ni Ramos nang ibalik ang death penalty taong 1993, bumaba ang crime rate pero tumaas din muli sa panahon ni nooy Pangulong Joseph Estrada kahit meron pa ring parusang bitay. Taong 2006, binuwag ni Gloria Macapagal Arroyo ang death penalty pero sa mga sumunod na taon, bumaba ang crime rate. May ilang pagkakataon din daw na mali ang unang ipinataw na hatol na bitay ng korte. Sa kasong People versus Mateo, lumabas na 230 cases lang sa 907 cases na pinatawan ng bitay ang kinatigan ng Supreme Court. Ibig sabihin, 7 sa bawat 10 kasong hinatulan ng bitay namatay kung hindi sinagip ng korte. Ayon sa legal history expert na si Dean Pacifico Agabin, kung titignan ang naging papel ng death penalty bilang deterrent sa krimen, hindi raw ito epektibo lalo na kung ang krimen ay may kaugnayan sa kahirapan. Sa huli raw, posibleng mga mahihirap lang ang tamaan ng death penalty kung ibabalik ito sa bansa. Nakaugat daw ito sa mga pagkukulang sa justice system natin kung saan madaling makakuha ng magaling na abogado ang may kaya. If we go back to the time when the Supreme Court affirmed the death penalty and the executions were carried out, if you look at those who were actually executed by judicial order, most of them belong to the poor. They were. I have not seen a rich man who was executed when we had the death penalty. I mean, a rich man who was executed by judicial order. Jessica, kahit na ipasa na sa third reading sa Kamara ang death penalty bill, ay nananatili pa rin ito sa committee level sa hanay naman ng Senado. Sabi pa sa atin ni Dina Pacifico Agabin na bukod dun sa pakay ng death penalty, ay mainam din daw tingnan yung pagtukoy dun sa krimen sa ilalim ng prinsipyo, sa legal principle na mala inse at mala prohibita. Mala inse, ito yung mga krimen na may malinaw na masamang intensyon tulad ng rape at murder. At yung mala prohibita naman, ito yung mga krimen na ipinagbabawal dahil bawal lang ito sa batas. Jessica? Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.